Exodus Kapitulo 21, Ang pagtrato sa mga alipin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ito ang mga tuntuning ipapatupad mo sa mga Israelita. Kung bibili kayo ng mga aliping Hebreo, maglilingkod siya sa inyo sa loob ng 6 na taon. Pero sa ika-7 taon, lalaya siya sa pagkaalipin niya na walang babayaran. Kung binili niyo siya na wala pang asawa at sa katagalan ay nakapag-asawa, siya lang ang lalaya sa ika-7 taon. Pero kung may asawa siya nang bilhin ninyo, lalaya rin ang kanyang asawa kasama niya. Kung binigyan siya ng amo niya ng mapapangasawa at nagkaanak sila, lalaya siya sa ika-7 taon, pero ang asawa at ang mga anak niya ay maiiwan sa kanyang amo. Pero kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya, dadalhin siya ng amo niya sa presensya ng Diyos doon sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya at magiging alipin siya ng amo niya magpakailanman. Kung ipagbibili ng isang tao ang anak niyang babae para gawing alipin, hindi siya lalaya sa ika-7 taon kagaya ng lalaking alipin. Kung hindi masisiyahan ng amo niyang bumili sa kanya, pwede siyang tabyusan ng pamilya niya dahil hindi pananagutan ng amo niya ang responsibilidad sa kanya. Pero hindi siya pwedeng ipagbili ng amo niya sa mga dayuhan. Kung ibibigay ng amo niya ang aliping ito sa kanyang anak bilang asawa, kailangan niyang ituring siya na anak niyang babae. Kung gagawin niyang asawa ang alipin, at mag-aasawa pa siya ng iba pang babae, kailangang ipagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pagkain at damit, at ang pagsiping sa kanya. Kung hindi niya masusunod ang 3 bagay na ito, papayagan niyang lumaya ang babae ng walang bayad. Mga kautusan tungkol sa mga krimen. Ang sinumang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Pero kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakatakas siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. Pero kung sinadya niya at plinano ang pagpatay, patayin niyo siya kahit na lumapit pa siya sa altar ko. Ang sinumang mananakit sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang sinumang dudukot sa isang tao ay papatayin kahit na ipinagbili na niya o hindi ang kanyang dinukot. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Halimbawang nag-away ang 2 tao, sinuntok o binato ang kanyang kaaway at siya ay nabalda at hindi na makabangon pero hindi namatay, ngunit kung sa bandang huli ay makabangon at makalakad ang napalay, kahit na nakabaston pa siya, ang taong nanakit sa kanya ay hindi dapat parusahan. Pero kailangang magbayad ang tao sa kanya sa nasayang na panahon, at kailangan siyang alagaan ng taong nanakit hanggang sa gumaling siya. Kapag hinagupit ng tungkod ng sinuman ang kanyang alipin, lalaki man o babae, at agad itong namatay, parurusahan siya. Pero kung makakabangon ang alipin pagkalipas ng 1 o 2 araw, hindi siya parurusahan dahil pagmamay-ari niya ang alipin. Kung may nag-aaway at nasaktan ng isang buntis, at napaanak ito nang wala pa sa oras, pero walang masamang nangyari sa kanya, pagbabayaran ang nakasakit ayon sa halagang hinihingi ng asawa at pinayagan ng hukom. Pero kung malubha ang nangyari sa babae, parurusahan ang responsable katulad ng nangyari sa babae. Kung namatay ang babae, papatayin din siya. Kung mabulag ang babae, bubuladyan din siya. Kung mabungi ang ngipin nito, bubungiin din siya. Kung nabali ang kamay o paa, babawiin din ang kanyang kamay o paa. Kung napaso, papasuan din siya. Kung nasugatan, susugatan din siya. Kung nagalusan, gagalusan din siya. Kung sinuntok ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae sa mata at nabulag ito, palalayain niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa mata na binulag niya. Kung nabungi niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki o babae, palalayain din niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa ngiping nabungi. Kung ang toro ay nakasuwag ng lalaki o babae at namatay siya, kailangang batuhin ang toro hanggang sa mamatay, at huwag kakainin ang karne nito, pero walang pananagutan dito ang may-ari ng toro. Pero kung nasanay ng manuwag ng tao ang toro at binigyan na ng babala ang may-ari tungkol dito, pero hindi niya ito ikinulong at nakapatay ito ng tao, kailangang batuhin ito hanggang sa mamatay at papatayin din ang may-ari. Pero kung pagbabayaran ng may-ari para mabuhay siya, kailangang bayaran niya ng buo ang halagang hinihingi sa kanya. Ganito rin ang tuntunin kung nakasuwag ang toro ng bata, lalaki man o babae. Kung nakasuwag ang toro ng alipin, lalaki man o babae, kailangang magbayad ang may-ari nito ng 30 pirasong pilak sa amo ng alipin, at kailangang batuhin ang toro.
Kung may taong nagtanggal ng takip ng balon o taong naghukay ng balon at hindi niya ito tinakpan, at may nahulog na baka o asno sa balong iyon, dapat magbayad ang may-ari ng balon sa may-ari ng hayop, at magiging kanya na ang hayop. Kung makapatay ang toro ng kapwa toro, ipagbibili ng parehong may-ari ang buhay na toro at hahatiin ang pinagbilhan nito. Hahatiin din nila ang karne ng namatay na toro. Pero kung nasanay ng manuwag ang torong nakapatay at hindi ito ikinulong ng may-ari, magbabayad ang may-ari ng isang toro kapalit ng namatay, at magiging kanya na ang namatay na toro. Exodus Kapitulo 22, Mga kautusan tungkol sa mga ari-arian. Kung nagnakaw ang isang tao ng baka o tupa, at kinatay niya ito o ipinagbili, kailangang magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw niya, magbabayad siya ng 5 baka. At sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng 4 na tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw, at napatay siya, walang pananagutan ng nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ng nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang maibabayad, ipagbibili siya bilang alipin at ang pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble. Kung nanginay ng mga hayop sa taniman ng iba, kailangang bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukid o kaya ng kanyang ubasan ang nakaing mga pananim. Kung may nagsiga at kumalat ang apoy sa mga damo hanggang sa taniman ng ibang tao, kailangang bayaran ng nagsiga ang mga pananim na nasira. Kung nagpatago ang isang tao ng pera o kahit anong bagay sa bahay ng kapitbahay niya at ninakaw ito. Kung mahuhuli ang nagnakaw, kailangang magbayad siya ng doble. Pero kung hindi nahuli ang magnanakaw, haharap sa presensya ng Diyos ang pinagpataguan para malaman kung kinuha niya o hindi ang ipinatago sa kanya. Kung may 2 taong nagtatalo tungkol sa kung sino sa kanila ang may-ari ng isang pag-aari kagaya ng baka, asno, tupa, damit o kahit anong bagay, dapat nilang dalhin ang kaso nila sa presensya ng Diyos. Ang taong nagkasala ayon sa desisyon ng Diyos ay magbabayad ng doble sa totoong may-ari. Kung pinaalagaan ng isang tao ang kanyang baka, asno, tupa o kahit anong hayop sa kanyang kapwa, at namatay ito, o nasugatan o nawala nang walang nakakita, dapat pumunta ang nag-alaga sa presensya ng Panginoon at susumpang wala siyang nalalaman tungkol sa nangyari. Dapat itong paniwalaan ng may-ari, at hindi na siya pagbabayaran. Pero kung ninakaw ang hayop, dapat magbayad ang nag-alaga sa may-ari. Kung napatay ng mabangis na hayop ang hayop, kailangang dalhin niya ang natirang parte ng hayop bilang patunay, at hindi na niya ito kailangang bayaran. Kung may nanghiram ng hayop sa kanyang kapwa at nasugatan ito o namatay, at wala ang may-ari nang mangyari ito, dapat itong bayaran ng nanghiram. Pero kung nariyan ang may-ari nang mangyari ito, hindi dapat magbayad ang nanghiram. Kung nirentahan ng hayop, ang perang ibinayad sa renta ang ibabayad sa nasugatan o namatay na hayop. Ang iba pang mga kautusan. Kung linlangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal, at sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote, at magiging asawa niya ang dalaga. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Patayin ninyo ang mga mangkukulam. Ang sinumang makikipagtalik sa hayop ay papatayin. Ang sinumang maghahandog sa ibang Diyos maliban sa akin ay kailangang patayin. Huwag ninyong pagmamalupitan ng mga dayuhan dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin ang mga byuda at mga ulila. Kung gagawin ninyo ito, at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kung magpapahiram kayo ng pera sa sinuman sa mamamayan kung mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na magbabayad siya ng utang sa iyo, isauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos at susumpiin ang inyong pinuno. Huwag ninyong kalilimutan ang paghahandog sa akin mula sa inyong mga ani, alak at mga langis.
Italaga rin ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki, at ang panganay na mga baka at tupa. Dapat maiwan sa ina ang bagong panganak na baka at tupa sa loob ng 7 araw. Sa ika-8 araw, maaari na itong ihandog sa akin. Kayo ang pinili kong mamamayan, kaya hindi kayo kakain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mababangas na hayop. Ipakain ninyo ito sa mga aso. Exodus Kapitulo 23, Hustisya at Katarungan. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natamba ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng karga nito, huwag inyo itong pabayaan kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba ng walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao, dahil parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan, at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan, dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Ang araw at taon ng pamamahinga. Sa loob ng 6 na taon, makakapagtanim kayo at makakapag-ani sa lupa ninyo. Pero sa ika-7 taon, huwag inyo itong tataniman. Kung may tatubong pananim sa lupa ninyo, pabayaan ninyo ang mahihirap na makakuha ng mga pananim para kainin, at kung may matira, ay pakain na lang ninyo sa mga hayop. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga ubasan at taniman ng olibo. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero huwag kayong magtatrabaho sa ika-7 araw, para makapagpahinga kayo, ang mga baka at asno ninyo, ang mga alipin ninyo at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sundin ninyong mabuti lahat ng sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o babanggit ng pangalan nila. Ang 3 pista bawat taon. Magdiwang kayo ng 3 pista bawat taon para sa karangalan ko. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Kagaya ng iniutos ko sa inyo, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil ito ang buwan na lumabas kayo ng Ehipto. Ang bawat isa sa inyo ay dapat magdala sa akin ng handog sa panahong iyon. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng pag-aani sa pamamagitan ng pagdadala ng mga unang ani ng inyong bukid. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng huling pag-ani sa katapusan ng taon kapag titipunin na ninyo ang mga ani sa mga bukid ninyo. Dapat dumalo ang kalalakihan ninyo sa 3 pistang ito bawat taon sa pagsamba sa akin, ang inyong Panginoong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at ng kahit anong may pampaalsa. Huwag kayong magtitira para sa kinaumagahan ng taba ng hayop na inyong inihandog sa akin sa pista. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Ngayon, isinugo ko ang anghel para bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Makinig kayo sa kanya at sundin ang sinasabi niya. Huwag kayong magre-rebelde sa kanya dahil ang lahat ng ginagawa niya ay ginagawa niya sa aking pangalan, at hindi niya pababayaang magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amoaryo, Heteo, Pereza, Kananeo, Hivo at Jebuso, at lilipulin ko sila. Huwag kayong sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-dayosan nila, o tutularan ang mga ginagawa nila. Durugan ninyo ang kanilang mga Diyos-dayosan, at Gibeon, ang mga alaalang bato nila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingan ko ang inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan at walang magiging baog sa inyong lupain, at pahahabain ko ang inyong buhay. Tatakutin ko at lilituhin ang mga kaaway na makakaharap ninyo, at tatakas sila. Magpapadala ako ng mga putakting mangganguna sa inyo, at itataboy nila ang mga Hivo,
Kananiyo at Heteo. Pero hindi ko sila itataboy sa loob lang ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang mapigilan ang pagdami roon ng mga hayop sa gubat. Unti-unti ko silang itataboy hanggang sa dumami na kayo at kaya na ninyong angkinan ang lupain. Sisiguraduhin ko na ang hangganan ng lupain ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo, at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupaing iyon, at itataboy inyo sila. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa mga Diyos-dayosan nila. Huwag niyo silang pabayaang manirahan sa inyong lupain dahil baka sila pa ang magtulak sa inyo na magkasala laban sa akin. Kung sasamba kayo sa mga Diyos-dayosan nila, magiging bitag ito sa inyo.